Eric at Lenlen, kaya kahit anong tutol ni Nanay Ana, ay itutuloy nila ang kanilang pagsasama. Eric, sabi mo, mahal mo si Lenlen. So kung mahal mo si Lenlen, bakit hindi mo siya udyukin na mag-aral? Para kung meron kayong maging anak, maganda ang kinabukasan. Ayaw niya pong mag-aral. Ikaw, ayaw mo rin mag-aral. Oh, ayaw ko rin po. Ha? Opo. Ayaw mo rin. Bakit? Kaya ko naman po siyang buhayin. Sa sidecar naman po ako. Kumikita naman po ng 400 sa isang araw. Oo, pero kung makapag-aral ka, makatapos ka, makakakuha ng mas magandang trabaho, hindi ba? So bakit mo niligawan si Lenlen noon, nung mga bata pa kayo? Bali po, magkakilala po. Magkababata nga po kami. Oh. Tapos may nangyari po sa amin nung December last year po. Paano kung mangyari sa inyo yung nangyari sa nanay mo? Gaano ka kasiguro na hindi ka matutokso at magkakagusto sa iba? Siya na po. Gaano ka katapat kay Lenlen? Hanggang ano po, kamatayan. Ano nga ba talaga ang nangyari at nagkahiwalay sila ni Ate Ana at napunta siya kay Aida? Inagaw ka nga ba ni Aling Aida? Sasagot na po ang mismong nakakaalam ng tunay na pangyayari. Narito po, si Mitoon Camilio Kudos. Pasok! Mang Camilio, ano pong dahilan at bakit nagkahiwalay po kayo ni Ate Ana? Mangyari po, ma'am, nung ano, ma'am, umuwi si Ana, ma'am, sa probinsya, Aho. sa Masbate po. Bakit po pag uwi niya, ang syota nyo, iba na? Kasi po, ma'am, nangyari, may birthday po, nagkainuman kami ni Aida. Medyo, pagkaligawan kami, ma'am, namasyal kami, ma'am, sa Luneta. Aho. Kung sa may batuhan, may nangyari po sa amin, So, ibig sabihin, pag may nangyari, Pinikot po niya ako. pinikot kayo. Pinikot niyo po ba? So, ngayon, ang nangyayari, Aling Aida, yung nangyari sa inyo, gusto niyo rin mangyari kay Lenlen na porket may nangyari sa kanila ni Eric, pinipikot niyo rin si Eric. Hindi rin sana po. Kaso siya naman din po ang may gusto, mami. Eh, paano po ngayon, hindi na kayo nakapagpaalam kay Aling Ana na siya pong unang girlfriend ninyo at first love ninyo, na siya naman pong nanay ni Eric, na ngayon ay yung mga batay nagkakagustuhan at hindi po sang-ayon si Ate Ana na sila ang magkatuluyan. Tungkol po, ma'am, sa mga bata, hindi pwede po yung ginawa ni Eric sa anak ko, Kasi po, may nangyari po sa anak ko, Paano po pag ang anak nyo ngayon na 18 lang magkaanak, paano? Hindi naman kaya pang buhayin nung Eric. Hindi naman ho ibig siya, ma'am. sabihin. Kailangan magsikap Oo nga siya. po, pero dapat po, hindi pa ho muna sila magsama sa isang bahay. Kasi lalo po ninyo silang inilalapit sa problema na naman. Ako, ma'am, isang Muslim, ma'am. Kailangan, pag nagalaw yung anak ko, kailangan harapin ng lalaki. Hindi po namin alam Ay, yon. ayun, pwede ko dakip si Eric. Ay, hindi ho tama yon. Hindi ho tama yon, Mang Kasi Camilo. may nangyari sa anak ko, Hindi po, hindi ho tama yon. Bakit po kailangan ninyong gawin yun na ipapadakip ninyo? Ganyan po, kasi yung anak ko, ginalaw niya. Kasi nga, kinukonsintin nyo nga. Hindi nyo pinagsabihan yung anak nyo. Kasalanan po, ma'am, ni Eric, Kasi dapat niligawan lang niya, hindi niya ginalaw yung anak ko. Oo nga po, pero Mang Camilo, ito po ang realidad ng buhay. Paano nga po kung magsasama sila at hindi pa naman po nila kayang magkaanak, di problema pa ho yun. Problema na yun, ma'am, ni Eric. So kahit po noon na hindi ninyo gusto si Aling Aida, pinanagutan nyo siya kasi may nangyari po sa inyo. Opo, ganyan po ako. So kahit yun po, sinakripisyo po ninyo ang pagmamahal ninyo kay Ate Ana Ganun nga po, para ma'am. po kay Aling Opo. Aida. Pero kung tatanungin ko po kayo, sino po talaga mahal nyo? Si Ana po ba o si Ate Aida? Yung una, ma'am, si Ana, ma'am. Yun ang una kong ma'am, So ang tanong ko po
ngayon, Mang Camilo, nasaktan po ba kayo noon dun sa nangyaring napilitang kayong sumama kay Aling Aida, pero ang mahal po ninyo talaga ay si Ana? Nasaktan po ako. Masakit po Hinahin yun sa namin inyo. po, nasaktan So bakit po ngayon hinahayaan ninyo na yung sakit na pinagdaanan po ninyo ay pagdaanan din ng mga bata at ipilit natin na magsama sila kung alam naman po natin na baka hindi pa ho sila handa? Kasi kagaya namin kay Aling Aida, ma'am, si Aida, may nangyari sa amin. Pinakasalanan ko kaagad. Ganyan po sa amin, ma'am, pag may Opo, nangyari. naunawaan ko po yun. Meron po pinakasalan talaga kaagad. tayong iba't iba pong kultura, naintindihan ko po yun, Mang Camilo. Pero pinaliliwanag ko rin po kasi sa inyo na baka po kasi na bibigla lang din po kayo, kawawa rin naman po ang magiging sitwasyon nitong si Lenlen at ni Eric kung ipipilit po natin. Hindi po pwede yan, ma'am. Hindi po pwede yan. Magbabayad ng pinsala si Eric, ma'am, dahil may nangyari sa anak ko. Ah, ganun po. Opo, ganyan po kami. Magkano po yung pinsala na po yun? Depende, ma'am, sa kaya nila, ma'am. Ah, ganun po. Magbabayad po ng danyos. Bakit sasakay ba yung lalaki kung hindi gusto sa babae? Pa. Bakit mo naman kasi binigay, Lenlen? Hindi ko alam yung lasing po ako eh. Ha? Hindi ko po alam lasing po ako. Para pong Mang Camilo, hindi pa ho handang magkapamilya ang anak ninyong si Lenlen kasi mas inuuna po ang pagbabarkada. Paano po yun? Pangaralan po, ma'am. Pangaralan sila, ma'am. Alalayan namin, ma'am, sila. Basta ang gusto ko, Ana, may lagay sa maayos silang dalawa. Kung walang nangyari, pwede yun. May nangyari. Kaya gusto ko, may lagay sila sa maayos. Mahirap ang ating problema ngayon, mga kasawsawan. At dito nga natin nakikita, Lenlen, na kung nakinig ka sa iyong mga magulang, hindi sana mangyayari ang problemang ito. At ganun din si Eric. Kung nakinig ka sa payo ng iyong nanay na mag-aral, hindi ka sana ngayon madidiin sa ganitong klasing sitwasyon na bigla-bigla ngayong may malaki kang responsibilidad. At ang nakakatakot dito sa murang edad ninyo, hindi natin alam kung talaga ngang nagmamahalan kayo. Kasi nga sa edad ni Tatay Camilo, umabot na siya sa edad ng yan. At ang sinasabi niya, napilitan lang siyang makisama kay Aling Aida, pero ang talagang mahal niya ay si Ate Ana. Paano ngayon, Eric, kung napipilitan lang si Lenlen na pakisamahan ka dahil sa may nangyari? Paano rin kung napipilitan lang si Eric na pakisamahan ka, Lenlen, pero merong ibang tinitibok ang puso niya? Ang ugat ng lahat ng ito, kung nakinig sana kayo sa inyong mga magulang, wala kayo sa problemang ito. Pero sana, makatulong sa inyo ang pakikipag-usap po sa inyo ng ating trio tagapayo para mas maliwanagan po kayo.